Grabe tong player na nakalaban namin. Hindi mo malaman paano dedepensan. Wala nang dribble sa 3 points. Nagagawan pa ng paraan. Tapos pagdating naman dito, isang screen lang. Kahit sabayan mo pa, hindi na iilang. Atakihin ka sa fast break crossover. Hindi mo rin maawat. Biglang humang sa ere. Tapos no look pass papunta dun sa ilalim. Ang husay at ang hirap awatin ito. Challenge din si Uncle Joey habang nakangiti. Na para bang wala lang at basic na basic. Isang umagang punong-puno ng pagpapala. Yan ang umpisa namin ngayong araw na to. Walang hanggang fellowship dahil ano pa bang dapat natin gawin? Kung hindi pasalamatan ng ating Panginoon. At huwag mong iisipin na sayang ang oras sa mga gantong pagkakataon. Na may natapos na sana ako, nakapagtrabaho na sana ako. Dahil lahat ng pagod natin ay baliwala kapag hiwalay tayo sa Panginoon. Anyway guys, singit ko lang, malapit na pong ma-face out itong Toy Story collection namin. At pwede ka pa makahabol, i-click mo lang yung link para maka-order. At lahat po ng kikitain nito ay gagamitin namin for the missions. Kaya sa pagbili nyo po ay nakatulong na kayo. So order now and get your Toy Story collection. So bago ko po ituloy to ay meron po muna akong gustong i-share sa inyo. Sabi sa Psalm 143 verse 10, turuan nyo akong sundin ang inyong kalooban dahil kayo ang aking Diyos. Patnubayan sana ako ng inyong butihing espiritu sa landas ng walang kapahamakan. Ang sumulat nito ay si King David at nasa gitna siya ng matinding panganib ng mga oras na to. Sobrang stressed siya, sobrang depressed, hindi niya alam ang gagawin niya. Kung babasahin natin maigi, ang sabi niya, sa unang linya, turuan niyo akong sundin ang inyong kalooban. Guys, grabe yung faith ni King David. Isipin niyo, ito yung mga panahon na sobrang hindi niya alam ang gagawin niya. Mga panahon na sobrang stressed siya, sobrang depressed, na maraming humahabol sa kanya na kalaban at takot na takot siya. Isipin nyo kahit ganun yung sitwasyon niya. Ang sabi niya sa prayer niya, turuan nyo akong sundin ang inyong kalooban. Alam niya kasi baka dahil sa sobrang bigat ng pinagdadaanan niya ay bumitaw siya. Baka hindi niya namamalayan na lumalayo pala siya sa Panginoon. At maraming believers na ganyan sa panahon ngayon. Mainit at grabe mag-share ng Word of God. Pero kapag may matinding problema ay mas pinipiling makipag-isa sa mundo. At hindi nila namamalayan na lumalayo na pala sila sa Panginoon. At dito mas lalo lang pinakita ni King David na sa kabila ng paghihirap at mga pagsubok na yon ay mas lalo niyang gustong matuto at sumunod sa Panginoon. Usually, ang prayer ng isang namumroblema, Lord, tanggalin mo sa akin to, ilayo mo ko dito sa problema na to. Bakit hindi mo na lang ipagdasal na, Lord, kahit na meron akong problema, turuan mo ko kung paano ko to haharapin. Turuan mo ko na sundin pa rin ang kalooban mo. Huwag mong hayaan na ilayo kanyang pinagdadaanan mo sa Panginoon. At sana po ay malinaw at naiintindihan niyo po talaga ang mensahe ng video na to. Guys, punta na dito sa game kung saan may nakalaban kaming player na malupit at nahirapan talaga kaming bantayan. Umpisa pa lang ng laban, 3 agad ang binitawan. At napakasimple lang niya maglaro. Fake lang, tapos one dribble, tapos floater na. Sobrang basic. Dito naman na double team na siya guys. Tignan niyo naman, naipit na siya tapos nandun sa free throw. Wala na siyang dribble, tapos ayun, nakapihit pa. Nagagawan pa ng paraan yung mga pagkakataon na wala nang lusot. Shooter talaga to. Isang screen lang, ang hirap ng bantayan. Kahit na meron pang sumabay, hindi na iilang. Magaling tong player na to. Napakalupit ng ginawa niya dito, crossover. Tapos akala mo maiipit na, nag-isip sa ere, biglang no look pass papunta dun sa ilalim, butas na butas yung depensa. Ganda ng depensa natin pero nakuha pa rin nila at ayun, 2 points pa rin. Sa transition din napakahirap awatin. Matangkad na magaling mag-dribble. At merong control pagdating sa speed niya. Wala ring arte kaya easy basket. Maya lang challenge siya si Uncle Joey. At ginanon-ganon lang yung depensa natin. Hindi rin ba ako kaya ang bilis makatira na mga kakampi niya dito, easy 3 points. Next possession, hindi pa kami nakaredy. Ayun, napasa na naman sa wing at easy 3 points na naman. Ang hirap i-double team nito, binubutas yung depensa at ang husay pumihit. Ang galing bumasa at kanina pa siya pasa ng pasa, kaya naman pag fake pass niya, ayun, sumama lahat ng bantay tapos siya na yung na-open. Quality talaga tong player na to. At kung akala niyo opensa lang, dito ang lupit ng depensa na ginawa niya. Malinis at talagang hindi nakalusot itong si Stanley.